Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Presidential Communications Office hinikayat ang publiko na tumutok sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Detention facility ni suspended Mayor Alice Guo at kanyang pamilya ipinasilip ng Senado. Guidelines para sa school year 2024 to 2025 inilabas na ng DepEd. Turnover para sa bagong liderato sa kagawaran isasagawa sa Huwebes. Mga jeep at UV Express na hindi sumama sa franchise consolidation papayagan pa rin na mamasada ayon sa LTFRB. At PNP inuulan ng impormasyon kaugnay sa paghahanap kay Apollo Kibuloy at 4 pang kasamahan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 16, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Tiniyak ni House Secretary General Velasco na handa na ang Kamara para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ito ay kasunod ng huling SONA ng SONA Interagency Meeting araw ng Lunes, July 15. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Matipid ang sagot ni House Secretary General Reginald Velasco nang tanungin kung handa na ba ang pamahalaan para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Araw ng Lunes, July 15 nang isagawa ang huling SONA Interagency Meeting sa Kamara sa pagitan ng mga kawani ng Malacanang, House of Representatives at Senado. Ready na, 100%. Ayon din kay House Secretary General Velasco, 100% nang nakalatag ang security plan para sa SONA. Wala rin silang nakikitang bantas seguridad sa gitna ng nakagugulat na balita ng assassination attempt laban kay dating US President Donald Trump nitong weekend. What happened to former President Donald Trump? Mag-i-think pa ba tayo ng security? Wala, addition. Everything all set, all ready. Nagsagawa ng walkthrough ang mga kawani ng Office of the President, House of Representatives at Senate sa batasang pambansa para sa SONA. Nagkaroon din ng final rehearsal mula pagdating ng Pangulo sa batasang pambansa, pagsalubong ng Senate President at House Speaker, pagtigil sa Presidential Legislative Liaison Office at pagpunta sa Session Hall para sa Joint Session of Congress. Sa July 18, sisimula ng ipatutupad ng lockdown sa batasang pambansa. Sa kasalukuyan, tinatapos na rin ang renovation na isinasagawa sa Kamara para sa SONA. Ayon kay House Secretary General Velasco, inaasahan nilang ang ikatlong SONA ni PBBM ang may pinakamataas na bilang ng dadalo. Tinatayang mahigit sa 2,000 ang bilang ng attendees sa taunang ulat sa bayan ni PBBM sa July 22. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inikayat ng Presidential Communications Office ang publiko na tutukan ang nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 22. Sa Facebook post ng PCO, ibinahagi nito ang countdown para sa nalalapit na SONA ng Pangulo na gaganapin sa Lunes. Sa SONA, formal na iuulat ng Pangulo sa bayan ang mga nagawa at mga plano ng administrasyon para sa sambayanang Pilipino. Umaasa ang isang ekonomistang mambabatas na iaanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong ticket plans para sa Maharlika Investment Fund, Public-Private Partnership at iba pang pamumuhunan sa ikatlong State of the Nation Address o SONA nito sa July 22. Gayon din ang mga hakbang upang tugunan ang mga hamong kinaharap ng mga magsasaka sa mga bahagi ng bansang lubhang naapektuhan ng El Niño phenomenon. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, para ba sa ekonomistang mambabatas, ano ang pinakamatinding hamong kinakaharap
ng PBBM administration ngayon. Ella, para kay House Ways and Means Committee Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda, nagresulta sa kagutuman sa mundo ang living crisis na nararanasan ngayon. At seryosong hamon ito na dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa ekonomistang mambabatas. At bagaman nananatili ang mga suliranin, may mapagmamalaki naman anya ang Marcos administration, gaya ng pagbaba ng inflation rate sa 3.7%. na within target range ng pamahalaan. 4.1% din ang unemployment rate o antas ng kawalan ng hanap buhay sa bansa. Samantalang 5.7% naman ang inilago sa ating ekonomiya. Bukod dito, nakapag-secure din anya si PBBM ng kasunduan sa India para sa supply ng bigas at inaasahang mas iigting pa ito sa pagluluwag ng New Delhi ng export restrictions nito. Inaasahan naman ng Albay representative na ia-anunsyo ni PBBM sa SONA nito ang bagong ticket plans para sa Maharlika Investment Fund, gayon din para sa public-private partnership at iba pang investment. Gayon din, umaasa ang mambabatas na idedetalye rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para naman mapagkalooban ng compensatory relief para sa mga magsakang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa El Nino. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Inalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong kasama ang National Economic and Development Authority sa Malacanang ang pagpapatuloy ng Laguna Lakeshore Road Network Project. Kanina naman ay pinangunahan naman ng Pangulo ang inaugurasyon ng Alaur River Multipurpose Project sa Iloilo. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Nel, gaano ba kaimportante itong mga infra projects na ito ng PBBM administration? Yes, Aga, ang pagpapatuloy ng Laguna Lakeshore Road Network o LLRN project ang isa sa tinalakay nga sa National Economic Development Authority o NEDA board meeting na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang LRRN project na ito ay magsisilbing outer ring high standard na highway para sa Laguna de Bay para magsilbing alternatibong ruta ng mga motorista na papunta sa southern o northern provinces na mas ligtas at mas mabilis na biyahe. Samantala ngayong umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos naman ang inaugurasyon ng Halaur River Multipurpose Project Stage 2 dams sa Kalinog, Iloilo. Malaking tulong naman ito sa irigasyon ng mga bukirin at inaasahan nga ng National Irrigation Administration o NIA na pakikinabangan ito ng mahigit 20,000 na mga magsasaka. Naniniwala naman ang Pangulo na dahil sa Halaur Multipurpose Project na ito, tataas ang produksyon ng palay sa probinsya na malaking tulong sa isinusulong naman na food security ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa pagsasagawa ng mga aktibidad para sa school year 2024. Sa ilalim ng Department Order 009 Series of 2024, opisyal nang mag-uumpisa ang school year sa July 29 at matatapos sa April 15, 2025. Face-to-face o in-person pa rin ang pangunahing learning modality. Habang maaari pa rin ipatupad ang ibang modes of learning tulad ng blended at full-distance learning kung kinakailangan. Samantala sa Webes na ang isasagawang turnover sa DepEd kung saan opisyal nang ipapasa kay Senator Sani Angara ang pamamahala sa kagawaran bilang bagong kalihim. Nakatakda ang huling araw ni Vice President Sara Duterte sa DepEd sa Biyernes, July 19. Epektibo na simula bukas, July 17, ang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng minimum wage earners sa National Capital Region. Sa kabila nito, hihiling pa rin ang National Wage Coalition of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipagkaloob ang 150 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon sa grupo, dapat gawing prioridad o i-certify bilang urgent ni PBBM ang panukalang batas kaugnay dito dahil ito umano ang pag-asa ng mga manggagawa na magkaroon ng sapat at disenteng sweldo. Yung 35 pesos na binigay ng Regional Wage Courts, alam naman natin
hindi talaga sasapat yun. It barely makes a difference sa purchasing power ng ating mga workers vis-a-vis yung kanilang mga araw-araw na pangangailangan. No? So, sa tingin ng National Wages Coalition, nararapat na talaga na ito'y bigyang pansin ng ating Pangulo. I-certify na as urgent itong mga pending bills na ito. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na hindi makakaapekto ang bagong wage order sa mga nakabinbing apila ng labor groups. Magpapatupad ng higit 2 piso kada kilowatt hour ang singil ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. Ngunit paliwanag ng power distributor, bumalik lang sa normal na singil sa kuryente sa mga nagdaang buwan. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. We have an adjustment of 2 pesos and 15 centavos per kilowatt hour rounded off. Matapos ibaba sa nasa 9 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente noong Hunyo, balik na naman sa nasa 11 pesos kada kilowatt hour ang overall rate ng Manila Electric Company ngayong buwan ng Hulyo. Ito ay matapos i-anunsyo ng power distributor ang nasa 2 piso at 15 sentimong dagdag singil sa kuryente para sa July 2024 bill. Katumbas ito ng 430 pesos na dagdag bayarin sa mga typical residential customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. 645 pesos naman kung aabot ng 300 kilowatt hour ang konsumo, habang 860 pesos para naman sa 400 kilowatt hour consumption at 1,075 pesos naman sa 500 kilowatt hour consumption. Ayon sa Meralco, ang overall power rate increase ngayong Hulyo ay bunsod ng pagtaas sa presyo ng generation charge. Bukod pa dito ang kinokolektang dagdag singil noong Mayo na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin sa 4 na buwan. Paglilinaw ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, kung tutusin nila ay nagbalik lang sa normal ang singil ng kuryente. Kumbaga po hindi reflected yung actual rates last month because of the deferment. Nanumbalik lang po tayo sa normal ngayon at isinama na po yung una o yung pangalawa doon sa deferred charges. Bunsod ng malaking pagbabago sa overall rate, muling humingi ng pangunawa ang Meralco sa mga customer nito kaugnay sa muling antala sa pagpapadala ng mga billing statement ngayong buwan. Kalituhan naman ang dulot ng tila laban-bawi sa presyo ng kuryente para sa ilan nating mga kababayan, habang hindi naman sang-ayon ang iba sa anumang pagtaas sa presyo ng kuryente. Dapat bigyan ng aksyon yan para ang taong bayan hindi malito-lito sa gastusin. Kung po pwede lang, wag na sana kasi pahirap naman ng pahirap ang buhay eh. Buti may mga kaya nilang paano yung kawawa din. Samantala, sinabi naman ni Meralco Head of Utility Economics Lawrence Fernandez na bumababa na ang presyo ng kuryente sa spot market. Dahilan niya ito sa pagbaba ng power demand, bunsod ng pag-ulan at ang pagbuti ng level ng reserba ng kuryente sa spot market. Since manggagaling na tayo sa July na nag-normalize na yung ating rates, mayroong pag-asa na bumaba ang rates naman sa August. Hindi pa naman matiyak ng Meralco kung mananatili ang pagbaba ng presyo ng kuryente sa Setyembre at mga susunod pang buwan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 2 bagong EDSA busway station ang binuksan sa Quezon City. Ito ay may elevator para sa mga pasahero, lalo na sa mga person with disability at senior citizens. Kasama sa plano ng Department of Transportation na balagyan na ng elevator ang lahat ng bus stops mula Pasay City hanggang Monumento. Pero mangangailangan umano ito ng dagdag na 200 million pesos na pondo. Narito ang report ni JP Nunez. Plano ng Department of Transportation na madagdagan pa ng 200 million pesos ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga EDSA carousel stations. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, manghihingi sila ng pondo para rito sa Department of Budget and Management. Gagamitin ang pera upang malagyan ng elevator ang lahat ng bus stops ng busway. Sa ngayon, merong 5 istasyon ng EDSA busway ang merong elevator kabilang ang Monumento, Bagong Baryo, Balintawak, Philam at Guadalupe. Ang mga istasyon na ito ay sumailalim sa rehabilitasyon para lagyan ng mga elevator at gawa ng expansion.
Umabot sa 97 million pesos ang nagastos ng ahensya sa 5 istasyon. Gayunman ayon sa kalihim, kung hindi mapaglalaanan ng dagdag na pondo ang busway, plano nilang isama sa terms of reference ang paglalagay ng elevator sa lahat ng istasyon sa mga pribadong sektor na magkaka-interes mag-operate ng EDSA busway. Kahapon, binuksan na ng ahensya sa publiko ang PhilAm Station na nasa pagitan ng North Avenue Station at Quezon Avenue Station ng EDSA Carousel. Isa ito sa mga istasyon na merong elevator. Simula nung na-construct itong EDSA busway noong 2020, ngayong 2024 lamang ito nagkaroon ng mga elevator. Naging reklamo noon ng mga senior citizen, pati na ng mga PWD, yung hirap sa pagtawid dahil nga kailangan pa nilang umakyat ng footbridge para lang makapunta dito sa istasyon ng busway. Kaya ayon sa DOTR, itong mga elevator ay para sa convenient ng mga seniors, PWDs at pati na rin ng mga buntis. Samantala, merong ulat na natanggap ang MMDA na merong insidente ng pambabato sa mga elevator ng Carousel. Nabasag ang mga panel ng mga elevator na nasa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Bukod dito, meron pang mga nagtanggal ng wire ng elevator. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, kaya ginawang salamin ang mga elevator ay para makita ang mga nakasakay dito. Kasi kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng pagmulan ng krimen ito. Hold-upan, rape, or pangmumulestya ng mga pasahero. Kaya po natin ginawang transparent. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari pa umanong abuti ng hanggang 2027 ang pagsasaayos ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Bunsod nito, sinabi ng Department of Transportation na hindi pa agad mafi-phase out ang mga traditional na jeep sa loob ng 3 taon. Gayunman, ang mga traditional na jeep na hindi nakapag-consolidate ay huhulihin pa rin. Ngunit hindi pa masabi ng DOTR ang eksaktong panahon kung kailan ito istriktong ipatutupad ng gobyerno. As long as you are consolidated, which has reached more than 80%, tuloy lang po pagpapasada ng ating traditional jeep as long as A, you are consolidated, and B, kayo pa'y registered sa LTO. Regarding, and roadworthy, very important, regarding sa pagpapalit into modern vehicles, that will be the next stage pa po. Papayagan pa ang makabiyahe ang mga unconsolidated na jeepney at UB Express sa 2,750 na mga ruta sa buong bansa batay sa resolusyon na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ano yung kondisyon ng gobyerno para dito sa mga tradisyonal na jeep at UV Express na papayagan pa rin makapamasada kahit hindi sila consolidated ng prangkisa? Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pwedeng bumiyahe ang mga unconsolidated jeepneys at UV Express doon sa mga ruta na mayroong mababang number of units o bilang ng mga consolidated PUVs. Pero dapat meron silang rehistro sa Land Transportation Office at merong valid na personal passenger accident insurance coverage. Kapag pasok sila dito at kabilang sila sa rutang may mababang bilang ng mga nag-consolidate, ay pwede pang pumasada yung mga individual na operator. Mayroong 2,750 na mga ruta sa buong bansa ang itinuturing na low NAU route o low NAU route na batay sa resolusyon na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa mga ruta na ito, 1 hanggang 4 lamang na mga unit ang pumapasada. Ayon sa LTFRB, layunin ng resolusyon na tugunan ang kakulangan ng mga public transport sa iba pa mga ruta. Batay dun sa naunang guidelines ng franchise consolidation, na bahagi ng Public Transport Modernization Program o PTMP, dapat merong at least
15 units sa isang ruta bago makabuo ng kooperatiba o ng korporasyon. At nasa website ng LTFRB yung Board Resolution number 53 Series of 2024 kung saan nakalagay ang kumpletong listahan ng mga ruta na may mababang number of units. Samantala, Aga, para naman sa transport group na Piston, itinuturing umano nilang tagumpay ito doon sa mga isinagawa nilang welga para nga doon sa kanilang panawagan na pagtutol sa PUVMP. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Aabot sa 90 billion pesos na pondo na hindi nagamit ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang ipinasasauli ng Department of Finance ayon sa isang health advocate. Ayon kay Dr. Anthony Leachon, paglabag umano ito sa Universal Healthcare Law at iba pang mga batas. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Ipinababalik ng Department of Finance ang excess funds ng PhilHealth na hindi nagamit sa loob ng ilang taon. Sa inilabas na circular ng DOF, ipinasasauli sa National Treasury ang 89.9 billion pesos na pondo na subsidiya ng pamahalaan sa ahensya. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So, anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds pupunta ngayon sa National Treasury para tugunan yung unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds are programs na wala pa, iniisip pa lang, pero kinukuha mo na yung pera. Ayon sa Public Health Reform Advocate na si Dr. Tony Leachon, paglabag ito sa Universal Health Law at iba pang batas. Kaya ang pagkuha ng pondo ay hindi lamang unconstitutional at illegal, kundi ito ay isang immoral na hakbang. To me, hindi ako lawyer, but we had meetings with legal luminaries in one meeting nung aming syntax with the medical organization. Ang sabi nila, it might violate the Universal Healthcare Law. It might violate the syntax law and the train law because health funds should only be allocated or earmarked for health. It cannot go to other agencies na hindi directly to health. Aniya sa kabila ng pagkakaroon ng ganito kalaking pondo na hindi nagagamit, patuloy namang tumataas ang premium o binabayarang monthly contribution ng mga miyembro ng PhilHealth na nasa 5% na ngayon. Subalit hindi naman tumataas aniya ang case rate o yung discount na nakukuha ng mga nao-ospital na pasyente. And then ninanakawan din natin yung mga kababayan natin, particularly mahihirap na wala silang health maintenance organization or savings. And to us, pagka nangyari ito, we will perpetuate right now an error na hindi na natin makokorek kasi magkakaroon siya ng precedent. Dagdag nito, madami sanang pwedeng magawa sa pondo na hindi nagagamit para mapaunlad ang healthcare system ng bansa na nahuhuli na sa Southeast Asia. Gaya ng mas malaking benepisyo sa mga seryoso at pangmatagalang gamutan na sakit gaya ng cancer at sakit sa puso o stroke, paglalagay ng outpatient health package, karagdagang mga ospital at health facility, pagtaas ng sahod ng mga doktor at nurse upang hindi na mapilitang mga ibang bansa, pagpapalakas ng sistema ng PhilHealth at tuluyang makamit ang pangarap na 10% na lamang na bayarin sa ospital sa ilalim ng universal healthcare ng mga magpapagamot. Pag nakuha na po yan, mawawalan po tayo ng funds para po sa PhilHealth po. And it means a lot of people will suffer sa kanilang mga sakit pag sila ng hospital. Unti-unti nang nauubusan ng panahon ang mga tumututol para huwag ilipat ng Department of Finance ang nasabing pondo. Pangamba nila, kapag sumapit na ang SONA sa July 22 at wala pang desisyon ng Pangulo tungkol dito, ay baka tuluyan ng mailipat ang pondo. Sana makapag-decide sila before the SONA. Kasi once na yung fiscal year ay natapos at naisoli na, Ryan, tapos na po yun. Kawawa naman ng Pilipino. Hindi na natin, fiscal year kasi, Ryan, magtatapos yan sa SONA magpapanibago tayo. So baka hindi na natin makuha ho yun.
kailangan mapigilan po yun. Kaya nagmamadali po tayo. So we have only about 2 weeks para i-push ito. Nang matanong naman sa dinaluhang event si PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. tungkol sa issue, ganito lamang ang kanyang tugon. Election kayo sa mga public health reform advocates questioning yung pag-remit po, yung 89.5. Sabi, diba, event lang po. So hindi po, yes po. Very clear po yan, diba sinabi ko. Paniwala ni Leacion na sa kamay na ng Pangulo ang desisyon kung tuluyang babawiin ng Department of Finance ang pondong ito. Pakiusap nito, huwag naman sanang kunin ang pondo na inilaan sana para sa kalusugan at gastusin para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipamamahagi na ng Philippine National Police ang nasa 1.6 bilyong pisong pondo para sa rice allowance ng mga tauhan nito. Ito'y sa ilalim ng Special Provision No. 9 ng General Appropriations Act. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, magkano ba yung matatanggap na rice allowance ng mga pulis? At ito ba ay buwan-buwan na ibibigay sa kanila? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 650 pesos kada buwan na rice allowance ang tatanggap ng bawat pulis na 20 kilo o 20 kilos ng bigas. Paliwanag ng PNP, mas mababa ng 50 pesos ang matatanggap ng mga pulis ngayong taon kumpara sa 700 pesos noong nakaraang taon. Ito'y dahil yan lamang daw ang naaprobahang budget ngayong 2024. Samantala, Aga, magbabawas naman ang PNP ng 50 pesos sa mga nabigyan ng 700 noong mga buwan ng Mayo hanggang Hunyo, habang dadagdagan naman ng 100 piso ang mga nabigyan naman ng na rice subsidy noong buwan ng Enero hanggang Pebrero. Ang rice subsidy, Aga, ay ibinibigay kasabay ng kanilang sweldo at natatanggap sa pamagitan ng kanilang ATM card. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pansamantalang itinigil ng Department of Migrant Workers o DMW ang ilang online services nito dahil sa cyber attack. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DMW ngayong umaga, sinabi nito na inatake ng ransomware ang online systems ng ahensya. Bunsod nito, hindi mo na gagamitin ang electronic o online system, partikular na ang pag-i-issue ng Overseas Employment Certificate o OEC, Overseas Filipino Workers o OFW passes at OFW information sheets. Maaari namang magpunta sa DMW National Office at iba pang opisina ng ahensya sa mga rehiyon, one-stop shops at migrant workers assistance centers para sa manual processing ng mga naturang dokumento. Tiniyak naman ng DMW na hindi apektado ng pag-atake ang database ng kagawaran na naglalaman ng data o impormasyon ng mga OFW. Sa ngayon, patuloy pang nire-resolba ng DMW at DICT ang cyber attack. Iaapila ng kampo ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at former Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo ang desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, Davao del Norte laban sa kanila. Convicted ang dalawa at iba pa ng korte kaugnay ng kasong child abuse na nag-ugat sa isang insidente noong 2018. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Hindi na napigilan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na maging emosyonal matapos hatulan ng korte ng conviction sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Kabilang din sa na-convict sa kaso si dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Nakahanda rin akong marap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil isa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector.
Sa 27-page desisyon ng korte, convicted sina Ocampo, Castro at 11 iba pa sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act No. 7610. Pinatawan din ng mga ito ng parusang pagkakakulong ng 4 na taon at 9 na buwan hanggang 6 na taon at 8 buwan. Bukod pa ito sa pinababayarang danyos na 20,000 piso sa bawat isa sa mga biktima. Nag-ugat ang kaso sa insidente noong November 2018 kung saan kasama sina Ocampo at Castro sa pag-transport ng 14 na menor de edad na lumad mula Dulyan Campus patungong Tagum City. Ayon kay Castro, humingi sa kanila ng tulong o assistance ang mga guro sa Lumad School dahil sa pangharas umano ng paramilitary troops. Tinuturing nilang rescue mission ang insidente. Tinuliksa nila Castro at Ocampo ang conviction na iginawad sa kanila. Iaapela rin nila ang desisyon ng korte. Kaya laban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Dinigit namin ang assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang madismiss at kung magkakaroon pa uli ng anumang attempt laban sa interes ng mga katutubo, Mindanao or elsewhere, kami ni Ka-France ay ready to provide assistance. Justice po, no, katotohanan ang tinitindigan namin. Ayon naman kay Congresswoman Castro, hindi makapipigil ang desisyon ng korte sa plano nitong pagtakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Samantala, nagsagawa naman ng rally ang mga miyembro ng Bayan Muna sa Commission on Human Rights upang ipakita ang suporta kina Ocampo, Castro at iba pa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari pa rin tumakbo sa darating na halalan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hanggat hindi pa pinal ang hatol sa kanyang kaso ay maaari pa rin itong kumandidato sa susunod na halalan. Dagdag pa ni Garcia, sakali namang may maghain ng disqualification laban kay Castro ay aaksyonan ito ng COMELEC. Si Castro ay hinatulang makulong ng hanggang 6 na taon dahil sa kasong child abuse. Sa ilalim ng batas, sakaling pinal na ang desisyon sa kaso ay saka lamang tuluyan na mawawalan ng karapatan si Castro na kumandidato sa eleksyon. Ang sabi po ng batas, basta walang final judgment. Inuulit ko, pagka walang final judgment of conviction sa isang kasong kriminal, ang COMELEC po ay no choice kung hindi tanggapin ang certificates of candidacy. Nanawagan ang ilang senador kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang pinaaresto ng Senado na sumuko na at humarap sa susunod na pagdinig. Samantala, tututukan din ng komite sa Senado ang posibleng koneksyon sa pogo ng mga sangkot sa kontrobersyal na family scam, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaniyang dating advisor. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Mas maigi sundin niya ang payo ngayon ng kanyang legal counsel na voluntarily humarap na sa Senado at tapusin niyang sagutin ang aming mga tanong. At matapos bigong matuntun sa kanilang farm, hinimok ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sumuko na o kaya'y tanggapin na ang arrest order. Para sa senadora, makabubuti kung humarap na lang ang suspendidong alkalde sa pagdinig upang mabigyang linaw na ang umano'y koneksyon nito sa sindikato na nasa likod ng iligal na operasyon ng mga pogo. May patutsada rin ang senadora sa Facebook post ni suspended Mayor Guo kung saan nagpasalamat ito sa mga residente ng Bamban at iginiit na isa siyang Pilipino. Kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Umaasa ang senadora na nasa Pilipinas pa ang alkalde, ngunit sakaling nakalabas na ito ng bansa, makikipagtulungan niya sila sa mga otoridad ng ibang bansa na nag-iimbestiga na rin sa isyu ng pogo. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada naniniwalang dapat magsanib puwersa na ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may police powers para hanapin si Mayor Guo.
Ayon sa abogado ni suspended Mayor Guo na si Attorney Stephen David, hindi pa sigurado kung dadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig sa July 29 dahil nakararanas umano ito ng matinding trauma. Ngunit pinayuhan na umano niya ito na humarap sa pagdinig. Actually, dalawang situation na nag-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Sayang naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Hinggang kailan yun, di ba? Samantala, kung mag-a-appear ka, ang kailangan, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Gayunman, tiniyak umano ng suspendidong alkalde na nasa Pilipinas pa siya. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantihan ka naman ng safety doon. Well, mas-safe ka pa nga doon kung tutusin. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng Office of Sergeant at Arms sa usaan ng Senado kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo at iba pang individual. Kasabay ng panawagang sumuko na sa Senado, tiniyak ng liderato ng Senado na magiging ligtas dito si suspended Bamban Mayor Guo at iba pang inisyuhan ng arrest order. Ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para hindi tayo sa Senado ng seguridad. Nino man, kabilang na. Kasalukuyan namang nakadetene sa Senado ang sinasabing accountant ni Mayor Guo na si Nancy Gamo at ihaharap sa susunod na pagdinig. Ang isa pa sa pinaaresto ng Senado na si Dennis Cunanan, hindi pa natatanggap ang arrest order ayon sa kanyang abogado. Ngunit planoan niya nitong humarap sa susunod na pagdinig. Samantala, pag-aaralan naman ng komite kung iimbitahan sa susunod na pagdinig si Michael Yang na naging Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos isiwalat ni Senator Hontiveros na may direkta o manong transaksyon ang kapatid itong si Yang Hongjiang sa Baofulan Development kung saan co-incorporator si Mayor Guo. Incorporator din umano ito ng Fullwind Group of Companies kung saan chairman si Michael Yang at kung saan incorporator din umano si Gerald Cruz na konektado naman anya sa Farmally Biological Corporation. So kaya ko sinasabi na parang one big happy Farmally, itong dating Farmally members na lumilitaw one by one ay Pogo members din. Well, kung ma-establish namin na talagang may connection si Michael Yang bukod sa kanyang kapatid, hindi lamang sa Farmally kundi dito sa Pogo dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente. Then, of course, may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Ayon sa abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, hindi niya kilala ang sinasabing kapatid ni Michael Yang at hindi rin umano niya alam na may kapatid ang kanyang kliyente. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinasilip ng Senado sa media ang magiging detention facility ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo at kanyang pamilya na pinaaresto ng Senado. Dito, tiniyak ng mga otoridad na ligtas at komportable ang magiging pamamalagi ng pamilya Guo sa detention facility. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung itsura ng detention room at may mga ipagbabawal ba ang Senado sa oras na maaresto ang pamilya Guo? Dating daycare center ang detention facility na nirefurbish noong nakarang taon para gawing detention room dahil sa pagdami ng mga resource person na pinapatawan ng contempt at pinaaresto ng Senado. Nasa loob ito aga ng Senate compound, halos tapat ng Senate building at katabi ng Senate Security Unit ng Philippine National Police. Pagpasok sa loob ng detention room, mayroon itong sariling palikuran, lababo, 3 bunk beds at air condition. Hanggang 8 tao ang kapasidad ng kwarto. Mayroon din itong water dispenser at lalagyan din ng dining table. Ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms sa OSAA Chief Retired Lieutenant General Roberto Angcar, papayagang bumisita anumang oras ang immediate family at abogado. Habang papayagan din bumisita ang mga kaibigan, ngunit tuwing office hours lamang at dadaan sila sa mahigpit na vetting process at screening. Aga tiniyak ng opisyal na ligtas ang suspendidong alkalde sa kustodiya ng Senado sa oras na maaresto. Here I can assure her security 24/7. I've done it before. I was commander before and I assured
the people within my area of responsibility that they are safe. So this is na kulungan. This is only detention. Kung kulungan, ano yan nakarehas yan. Wala namang rehas yan. It's only a detention facility. Nakita ko naman, may aircon nga yung iba nga, wala nga aircon. Comfortable naman sila May toilet and bath naman dyan, may water. Depende sa ano mo, sa standard mo. Kung hotel type, hindi siya hotel type. But they're comfortable naman. Aga sa ngayon, ipinag-utos ni Senate President Francis Cheese Escudero na pag-aralan yung rules kaugnay sa pagdadala ng gadget sa loob. Batay kasi sa Senate rules, bawal ang cellphone sa detention room at tanging cellphone ng USAA ang maaaring gamitin ng mga nakadetining resource person. At yun mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Hinimok ni Bamban Acting Mayor Leonardo Anunciacion si suspended Mayor Alice Guo na humarap na sa pagdinig sa Senado. Maging ang ilang supporters ni Mayor Guo umaapela rin sa alkalde na magpakita at harapin ang mga investigasyon. At mula sa Bamban Tarlac, balikan natin si Nestor Torres. Nestor, ano na ang latest dyan sa Bamban at kumusta yung ginagawang paghahanap ng mga otoridad kay Mayor Guo? Ng Bamban, pero talagang hindi pa rin lumilitaw itong si suspended Mayor Bamban na si Alice Guo, at kung saan nga ay naniniwala itong nakaupo ngayon na acting mayor na si Mayor Leonardo Anunciacion na hindi pa rin nakalalabas ng bansa itong si Mayor Alice Guo. Naniniwala si Bamban Acting Mayor Leonardo Ding Anunciacion na hindi pa rin nakalalabas ng bansa si Bamban suspended Mayor Alice Guo. Anya, posibleng nagtatago pa rin ito dahil sa usapin na kinakaharap at tungkol sa illegal Pogo Hub. Pero kung siya ang tatanungin, dapat nang harapin ng kanyang kaalyado na si Guo ang patawag na pandinig sa Senado para sagutin ito ang maraming nakabimbing na katanungan sa kanya. Pero depende pa rin ito sa desisyon ni Alice Guo kung lalantad siya o hindi. Anya, huli lang niyang nakita at nakausap ng una nitong pagharap sa Senado si Guo. Pero pagkatapos ito ay hindi na nasundan hanggang sa palitan nito si Guo bilang acting mayor ng Bamban. Akin nalalaman, hindi ko alam kung nasaan ngayon ang aming mayor. 1 month and a half, last kong nakausap. Pero hanggang ngayon, wala na akong alam kung nasaan siya. Nasa sa kanya yun Pupunta siya o hindi kasi wala akong control doon. I'm not, wala akong control. I'm not being control that yung kanyang decision. Paliwanag pa nito, wala siyang alam na may mangyayaring illegal Pogo operation sa Bamban. Ang nag-aproba anya nito ay si Mayor Alice Guo at never na rin siyang papayag na magtayo pang muli ng Pogo Hub sa Bamban. I'm not chief executive kasi ang nakakaalam dyan si Mayor Alice Guo. Kasi kaya hindi kami pabor sa Pogo, sabi nila nagkaroon ng illegal activities. So paano naman ang bayan ng Bamban, kawawa naman ang bayan ng Bamban, naging superstar sa buong mundo, napakaliit na bayan. Ayon naman sa ilang residente na supporters ni Guo na nakatira malapit sa farm, marami anya na nagawa si Guo sa kanilang bayan, partikular ang libreng school supply sa mga kinder hanggang grade school student at libreng cake para sa mga senior citizen na nagdiriwang ng kaarawan. Pero ang pakiusap lang din nila, lumitaw na rin ito sa pagdinig sa Senado kung ano talaga ang totoo na ibinabato sa kanya. Samantala, nakikita naman ng ilan sa mga kababayan sa Bamban ang poster at karatula na tanda ng pagsuporta nila kay Alice Guo. Samantala, sa 8 binigyan ng arrest order, tanging ang accountant pa lang na si Nancy Gamo ang naaresto nito lang Sabado na sumailalim na sa medical examination ng Senado. Habang bigo pa ring makita ang kapatid ni Guo na si Wesley, Sheila at Simen, maging ang sinasabing magulang nila na si Wan Xiong Guo at Wen Yilin at si Dennis Lacson na Pogo representative. At yung muting latest live, Ella, mula dito sa Bamban Tarlac. Balik sa'yo. Maraming salamat, Nestor Torres.
Bumuo na ng fact-finding committee ang lokal na pamahalaan ng Santa Cruz sa Davao del Sur para imbestigahan ang pag-i-issue ng mga palsipikadong dokumento sa local civil registrar. Pinagpapaliwanag na rin ang LCR na nagproseso ng mga late birth registration. Mula sa Davao City, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano na ba karami ngayon itong mga na-issue ng palsipikadong dokumento ng local civil registrar sa bayan ng Santa Cruz? Ayon sa LGU Santa Cruz at ayon na rin sa kumpirmasyon ng National Bureau of Investigation, simula 2016 hanggang 2023, may nasa 1,000 na mahigit 1,000 na mga late birth registration ang na-issue nitong LCR Santa Cruz. Karamihan dito ay mga palsipikado, pero sa ngayon kasi ay iniimbestigahan pa ng NBI kung kanino itong na-issue, kung lahat ba ito ay in-issue sa Chinese national, dahil ayon sa NBI may ilan din kasi na posible dito na in-issue sa ibang mga dayuhan at sa mga residente. Bumuo na ng fact-finding committee ang lokal na pamahalaan ng Santa Cruz para imbestigahan ang pag-issue ng mga palsipikadong dokumento sa mga Chinese nationals. Ang fact-finding committee ay binubuo ng municipal legal officer, municipal assessor at ilang mga consultants. Ito ay upang alamin kung paano nakalusot o nakapag-issue ng mga palsipikadong dokumento sa mga dayuhan. Pinagpapaliwanag rin ng LGU ang head ng LCR na naka-assign sa Register Office mula 1994 hanggang 2023. April 1, 2024, tinanggal ito bilang head ng LCR at inilipat sa Municipal Agriculture Office, Cooperative and Community Development Section para hindi ma-impluwensyahan ang investigasyon. Kasama rin sa kanilang iimbestigahan ang opisina ng Municipal Treasurer's Office. And mula ating balita mula rito sa Davao City, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Inuulan na ng mga impormasyon ang Philippine National Police kaugnay sa kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Sinabi rin ni Department of the Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos na may mga nagbibigay na rin ng impormasyon kaugnay sa pinaghahanap na religious leader mula sa taga-suporta nito. Narito ang report ni Leia Ilagan. Nagpapatuloy ang paghahanap ng pambansang pulisya kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 pang miyembro nito. Kinumpirma din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na marami silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa paghahanap kina Quiboloy. Ito ay nagsimula na mag-alok ng reward si DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga akusado. Yung ating hotline ay talagang mainit. Marami po tayong nakukuha po na information, but we have to vet muna yung ating mga nakukuhang information. Some of them might be true, but we also have to consider na some of them is intended para guluhin or iligaw po tayo dun sa ating direksyon ng paghahanap. Samantala, kinumpirma din ni Secretary Abalos na mayroon na rin natatanggap na impormasyon ng PNP mula sa mga taga-suporta ni Quiboloy. May mga force from within the organization na nagpapahayag o nagbibigay ng information sa inyo? Hindi malayong mangyayari yun. Hindi malayo. No? Meron, pero you have to filter eh. Kasi magmula nung tayo, yung nangyari, itong kay Ginang Canada, nangyari ito dahil nga because of this mga information na nagsabi. No? But of course, meron iba dyan manloloko eh. You also have to filter this, no? Noong nakaraang Huwebes, nahuli ng mga pulis sa Davao si Pauline Canada, isa sa mga co-accused ni Quiboloy sa kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magsasampa ng kasong falsification of documents si Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia laban kay dating Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Egay Erice. Kasunod ito nang ipinahayag ni Erice na tumanggap siya ng mga dokumento mula sa ibang bansa hinggil sa bank accounts na umano'y pag-aari ni Chairman Garcia. Sa huli, napatunayan ng peke ang isa sa mga bank account. Narito ang report ni Bernard Dadis. Allegedly opened on March 2022 under the name George N. Garcia is non-existent with Land Bank of the Philippines, Intramuros Branch. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na peke o hindi umiiral ang isang local bank account na pinadalhan umano ng pera mula sa South Korea na sinasabing para kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kasama ang sinasabing account sa dokumentong natanggap umano ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice galing sa bansang Bahamas. Ito umano ay pinadala lang sa kanya at binigyan niya ng kopya si Garcia kahapon ng umaga nang magpunta siya sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Nasa $15 million ang kabuang deposito sa 14 na magkahalong offshore at local bank accounts. Ito po yung natanggap ko na Bahamas files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng $1 million mula sa South Korea, allegedly from Miro. At ito ay meron pong 14 foreign accounts. Isang COMELEC official. Ayon kay Chairman Garcia, malinaw na imbento ang mga nasabing account o dokumento. Sa ngayon, sinulatan na rin ni Garcia ang iba pang bank accounts na pinadalan din umano ng pera. Ang ipinagtataka pa niya ng kanilang itrace ang nagpadala at ang pinadalhan ay may iisa lang na number na pagmamay-ari umano ni Erice. Ibig sabihin, available na po sa Pilipinas ng June 30. Yung mismong white paper na yan. Pero allegedly, galing sa Bahamas, pinadala ng July 1. So ibig sabihin, available na sa Pilipinas and yet may nagpadala noong July 1. Sa tracking number ng dokumento na hawak ni Erice, lumalabas galing ito ng Pilipinas at ipinadala sa bansang Bahamas na siya namang ibinalik uli dito sa bansa. Kaugnay nito, naniniwala si Garcia na dapat na rin gumawa siya ng aksyong legal kaugnay ng lantarang paninira sa kanyang reputasyon at kredibilidad. Maghahain-anya siya ng kaso laban kay Erice na falsification of documents pagkatapos na matanggap ang resulta ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ng National Bureau of Investigation o NBI sa issue. Napansin din ni Garcia na lahat ng dokumento na ibinigay sa kanya ni Erice ay halatang iisa lang ang font na ginamit na malinaw anyang iisa lang ang gumawa. Ang nakalagay sa batas, yung may hawak ng isang falsifikado na dokumento ay presumed sa batas na siyang author ng falsifikadong dokumento. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng mosyon ngayong umaga sa Korte Suprema si dating Caloocan City Representative Edgar Erice laban kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Layo ng petisyon na ipakontempt ang COMELEC Chairman dahil sa umunay banta ng pagsasagawa ng manual elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan ng pagpapa-contempt ni Erice kay Chairman Garcia? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ni dating Caloocan City Congressman Edgar Egay Erice na pinagbantaan umano ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang ating Korte Suprema. Kasunod niya ito ng pahayag ni Garcia na maaaring bumalik sa mano-mano ang halalan sa 2025 kapag nagdesisyon ang Korte laban sa Miro na siyang gumagawa ngayon ng makinang gagamitin sa eleksyon. Ayon kay Erice, ito ang layon-anya ni Garcia para naibaling ang pananaw ng publiko sa tangkang impluwensyahan ang Korte pabor sa COMELEC. Ito ay paglabag umano sa sub judice rule, kaya gusto nitong i-contempt si Garcia ng Korte Suprema.
dapat igalang natin kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pinangungunahan niya po yung Korte Suprema at gusto niya pong isway yung public opinion. Alam niyo po, napakaraming red flags ng Miro at ng COMELEC deal. Ela, sa nauna namang pahayag kahapon ni Chairman Garcia, sinabi nitong hindi siya kailanman nagsalita sa merito ng kaso. Iginagalang niya ang korte dahil nasa kanila na ang desisyon. Sa halip, si Irice niya ang nagpatawag ng mga papreskon. Handa rin siyang sagutin ang musyon ni Irice sa Korte Suprema. Yaman nating update mula dito sa Maynila. Balik sa Ela. Maraming salamat, Dante Amento. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 18 na nagsasabi, Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.